Ako si Stella, taga Mindanao. Maaga akong nag-asawa dahil nabuntis po agad. 16 years old po ako nang mabuntis ng nobyo ko. 5 buwan na ang dinadala ko. Tanging pagsasaka ang trabaho ng asawa ko at nakikita ko po ang paghihirap niya para lang makaipon ng pera. Madalas nga po ay nagtatrabaho pa siya sa kabilang bayan bilang isang kargador para lang magkaroon ng extra income para sa aming pamilya. Isang beses, sinabi niya na baka raw kinabukasan na siyang makauwi dahil marami pa siyang hahakutin ng mga gulay sa palengke sa kabilang bayan. Pinaalalahanan niya ako na mag-ingat daw ako, lalo na't mag-isa lang akong maiiwan sa bahay namin. Hindi naman po ako matatakotin, kaya okay lang yun sa akin. Para din naman yun sa magiging anak namin. Nang umalis ang asawa ko, ay inihanda niya ang mga posibleng kakailanganin ko, kagaya na lamang ng mga pampahid ng langis kung sakaling sumakit ang tiyan ko. Kinagabihan, maaga akong natulog pagkatapos kong maghapunan. Gawa na rin yata iyon ng aking pagbubuntis. Uminom lang ako ng gatas at vitamins namin ng anak ko pagkatapos kong maglinis ang katawan. Isang pulang bestida ang sinuot ko dahil maalinsangan ng panahon. Hindi pa man malalim ang tulog ko ay bigla na akong napamulat nang makarinig ng ingay mula sa labas. Parang ingay yon ng isang hindi ordinaryong ibon. May kakaiba kasi sa huni nito. Bigla akong kinabahan nang isang ideya ang pumasok sa isip ko noong mga sandaling yon. Hindi kaya isa yung tiktik at gusto niya akong biktimahin at yung baby sa tiyan ko. Palayo ng palayo ang tunog na naririnig ko. Naalala ko dati ang sabi ni Lola na kapag daw lumalayo ang tunog ng kung anong ibon na naririnig mo, ay mas lalo raw itong lumalapit sa bibiktimahin nito. Dahan-dahan kong inabot ang asin at bawang na nilagay kanina ng asawa ko sa maliit na mesa sa gilid lang ng higaan ko. Kinuha ko na rin ang buntot ng pagi na mabisa raw na panlaban mula sa mga aswang. May mga bawang din ako na tinirentas para gawing kwintas. Dahan-dahan akong tumayo sa higaan ko at inilibot ang paningin sa buong kabahayan. Nang umangat ang tingin ko sa bubong ng bahay, ay nagulat ako nang isang nakakatakot na nilalang ang nakita ko mula sa maliit na butas ng bubong. Mapupula at nanlilisik ang mga mata ng nilalang na yon. Gumapang ang takot sa buo kong katawan. Tama nga ang hinala ko. Isa yung tiktik. Kahit natakot, ay sinubukan ko pa ring magpakatapang. Hinawakan ko ang buntot ng pagi at iniwas-hiwas ko yon. Narinig ko ang hiyaw ng nilalang na yon na tila nasasaktan sa ginagawa ko. Ilang sandali lang ay naramdaman ko na tuluyan nang nawala yung nilalang na yon. Hindi na ako nakatulog hanggang umaga. Maaga namang dumating ang asawa ko at agad kong kunento sa kanya yung nangyari. Ang sabi niya sa akin, iwasan ko raw na magsuot ng pulang kasuotan dahil buntis raw ako. Nakikita raw kasi ng mga aswang ang sanggol sa sinapupunan ko. Ngayon ko lang nalaman ang mga bagay na yon, kaya pala gusto kaming biktimahin ng anak ko ng isang tiktik. Nung mga panahon din kasi na yon, ay malayo ang mga magulang namin kung saan kami nakatira, kaya hindi agad sila maapunta para samahan o bantayan ako. Gusto rin kasi namin na bumukod at matutuhang magsarili at magsikap para sa aming binubuong pamilya. Simula nang mangyari yon, ay hindi na tumanggap ng trabaho sa malayo ang asawa ko. Ayaw na niya kasing maulit pa yung karanasan ko ngayon sa isang tiktik. Buti na lang din at maalam siya sa mga pamahiin para sa mga buntis o ano pang mga pangontra laban sa mga aswang. Alam kong mas safe ako at ang baby namin dahil sa asawa ko. Magandang araw sa lahat. Ako si Aaron, waiter sa isang restaurant sa Batangas. Madalas akong mag-OT noon sa trabaho dahil buwan ng Disyembre nung mga panahon na yon. Marami kasing kumakain sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko. Madalas din ako umuwi noon ng late. Dahil sa pagod ay nawawala na rin ako ng gana na kumain. Umiinom na lang ako ng vitamins para kahit papaano hindi ako maubusan ng lakas sa trabaho. Mahirap kasing magkasakit
dahil mahal magpagamot. At isa pa, may asawa na rin ako at hindi magtatagal ay bubuo na rin ang sariling pamilya. Isang beses, habang sineserve ko ang order ng customer namin ay pinagalitan ako. Hindi raw yun ang order niya. Dahil alam ko namang yun talaga ang in-order niya at dala na rin ng pagod, kaya sinagot ko siya ng kung ayaw niya kainin ay bayaran na lang niya at umalis. Natural, nagalit sa akin yung customer at hinanap niya ang manager. Pilit akong ipinahihingi ng tawad ng manager namin sa customer. Kahit labag sa akin ay humingi na lang ako ng tawad. Ayoko ring mawala ng trabaho. Kinausap ako ng manager na huwag ko na raw patulan ang mga customers. Sila raw kasi ang bubuhay sa amin. Sumang-ayon naman ako sa kanya at nagpasensya na lang dahil nadala rin ng pagod. Wala rin naman akong magagawa. Dumaan ang ilang araw. Napapansin na ng mga kasamahan ko ang pananamlay ko. Namumutla na rin daw ako. Sinang-ayunan ko naman ang mga kasamahan ko nang ako na mismo ang makakita ng mukha ko sa salamin. Ano bang nangyayari sa akin? May sakit ba ako? Dahil madalas na rin akong nakakaramdam ng pagkahilo. Isang beses, habang dinadala ko ang pagkain na in-order ng customer sa kanilang mesa, ay hindi ko maiwasang maduwal dahil sa amoy ng kanilang pagkain. Parang may kung ano sa amoy na iyon na nakakasulasok. Mabilis akong tumakbo ng banyo, pero bago pa man ako makarating doon ay bigla na lang akong nahilo. Ang sumunod na nangyari ay naramdaman ko na lang ang katawan ko na bumagsak sa malamig na sahig at nawala ng malay. Pagkagising ko ay nasa ospital na ako. Naroon ang asawa ko na halatang nag-aalala sa kalagayan ko. Tinanong niya ang pakiramdam ko at sinabi kong mabuti na kahit papaano. Nakakaramdam pa rin ako ng konting hilo. Sabi ng asawa ko ay okay naman daw ang lagay ko ayon sa mga ginawang test sa akin. Ngunit pala isapan pa rin sa akin ang mga nangyari. May pinagtapat sa akin ng asawa ko. Baka raw dahil yun sa nagawa niya sa akin kung bakit ako nagkakasakit. Baka raw ako ang naglilihi ng dinadala niya. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Kaya nagpaliwanag siya. 3 buwan na raw siyang buntis nun. Balak pa nga raw niyang ilihim sa akin yun at sa birthday ko raw balak niya sabihin. Yun daw ang regalo niya sana sa birthday ko. Pero dahil sa nangyari sa akin ay hindi na niya magawang ilihim yun. Sabi niya ay hindi raw niya alam na buntis siya nang hinakbangan niya ako habang natutulog. Wala raw siyang nararamdaman na sintomas. Hanggang sa isang araw ay tinest niya at positive nga na buntis siya. Naniniwala siya na may kinalaman ng paghakbang niya sa katawan ko sa pagbubuntis niya. Kaya ako raw ang nakakaranas ng sintomas at naglilihi. Alam ko na nun ang mga nangyayari sa akin. Mahirap man paniwalaan pero totoo ngang naglilihi ako dahil lahat ng sintomas ng naglilihing buntis ay naranasan ko nun. Pero imbis na magalit ay nagpasalamat pa rin ako sa misis ko dahil sa wakas ay magiging ama na ako. Wala na ako nung pake kahit na ako pa ang maglihi. Ang importante sa akin ay magsisimula na kaming bumuo ng pamilya. Napaasaya ko po nung araw na yon. Hindi naman nagtagal ay nawala rin yung mga masasamang pakiramdam ko. Bumalik na ang katawan ko sa dati. Hindi na ako matamlay, nahihilo o ano. Hindi na rin ako mapili sa pagkain at magana na rin. Nagpasalamat ako sa asawa ko dahil maagang birthday gift niya sa akin yun. Ngayon ay 3 taon na ang panganay ko na pinangalanan kong Sick dahil sa ginawa niyang pagpapahirap sa akin. Joke lang po. Mahal na mahal ko ang anak ko. At ngayon naman ay 5 buwan ng buntis ang asawa ko. Maingat na ako dahil ayaw ko nang maramdaman pa ang nangyari sa akin noon. Mahirap pala ang pagbubuntis. Hello po sa lahat. Ako po si Brenda, 26 years old, mula sa western part ng Visayas. Buntis ako noon sa pangalawa kong anak ng isang kakaibang pangyayari ang sinasabing dahilan ng pagiging kakaiba ng anak ko. Bata pa lang ako ay mahilig na ako sa mga bagay na tungkol sa space o kalawakan.
Favorite subject ko ang science, specifically branch of astronomy. Hanggang sa mag-college ay education ang kinuha kong kurso na major in science. Ewan ko, pero obsesyon ko na siguro ang mga bagay na may kinalaman sa siyensya. Hanggang sa natupad ko na ang pangarap ko. Naging isa akong professional teacher na nagtuturo sa isang public school. Lahat ng natural phenomenon na nangyayari sa paligid at sa kalangitan ay sinusubaybayan ko talaga. Katulad ng nakaraang taon ng isang natural phenomenon ang namataan sa kalangitan, yung tinatawag na fire rainbow. Nagkaroon ng rainbow ang kalangitan kahit gabi. Hindi yun kagaya ng rainbow na nakikita tuwing umaga dahil parang nagkalat na liwanag iyon sa madilim na kalangitan. Nang taon din na yun ay inabangan ko talaga ang sinasabing solar eclipse. Excited talaga ako nun. Hinanda ko pa yung mga gagamitin kong camera para makapture ko talaga ng maayos ang mangyayaring eclipse. Halos 25 minutes bago tuluyang natapos yun. Nang malaman ng asawa ko na lumabas ako para subaybayan ang eclipse ay nagalit siya sa akin. Hindi ko raw ba alam na bawal lumabas ang isang buntis kapag sumasapit ang eclipse? Baka raw maapektuhan yon ang bata. Natawa naman ako dahil sinabi niya. Nagpapaniwala pa talaga siya sa mga bagay na ganun. Siyensya kasi ang pinaniniwalaan ko at hindi ako naniniwala sa mga ganong pamahiin. Wala naman kasing basihan para paniwalaan ko ang mga bagay na yon. Hanggang sa nangyari ang hindi inaasahan. Alam ko sa sarili ko na nagkataon lang ang bagay na yon. Hindi pa rin ako naniniwala na dahil yon sa eclipse. Tinuring ko na lang na swerte ang pagkakaroon ng balat sa muka ng anak ko. Nakahugis ng isang buwan. Nagkakaroon naman talaga ng balat ang mga bata pagkapanganak. Lumaking matino at masipag ang aking anak, kaya tinuturing kong napakalaking blessing niya para sa amin. Alam kong hindi maiiwasan dahil maraming judgmental at mga marites, pero sisikapin kong protektahan siya sa mga taong mapanghusga. Ako ang magiging kaampi niya habang buhay. Maayong adlaw, boss. Ako nga pala si Stephen, tubong Iloilo. 40 anyos na, may asawa at 2 anak. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa aranasan ng aking misis nung nagbubuntis siya. Naglilihi ang misis ko noon sa kung ano-anong bagay, kagaya na lang ng pagkain ng mga hindi naman niya hilig noong hindi pa siya nagbubuntis, katulad ng ampalaya, kalabasa at talong. Hinayaan ko na lang siyang kumain ng mga gusto niyang gulay. Alam ko naman na masustansya at tama lang sa pangangailangan niya at ni baby. Isang araw, habang namimili ako sa palengke ng mga gulay na kakainin ng asawa ko, ay tinanong ako ng tindera kung bakit ang dami daw ng mga talong na binili ko. Sinabi kong para yun sa misis kong naglilihi. Nagulat naman ang tindera at may pinagtapat sa akin. Sabi niya, bawal daw kumain ng talong ang naglilihi dahil baka raw maging kulay talong ang batang iluluwal niya. Napangiti na lang ako sa isip ko. Alam kong may katandaan na yung tinderang yon, kaya naniniwala siya sa mga ganoong pamahiin. Hindi ko na lang siya pinansin. Ang mahalaga ay nakikita kong masaya ang asawa ko habang kinakain ang gusto niyang kainin at healthy naman ang mga yon. Pag uwi ko ng bahay, agad ko namang niluto ang request na luto ng asawa ko sa mga talong na dala ko. Ang gana niyang kumain. Natapos na ang buwan ng paglilihi niya hanggang sa dumating ang araw ng panganganak. Nahirapan siyang ilabas yung baby namin kaya nag-decide si Doc na i-CS na lang daw siya. Kailangan daw na mailabas ang anak namin dahil mababa ang heart rate niya. Natakot ako dahil baka malagay sa peligro ang mag-ina ko. Sumang-ayon ako na i-CS siya. Tagumpay na nailabas ang baby namin pero mahina ang puso niya at napansin ko na kulay talong ang balat niya. Ang sabi sa amin ng doktor ay may heart failure ang anak ko. Kailangan daw siyang magamot agad. Ang naging problema din namin noon ay madalang lang kami na pagpa-check up nung nagbubuntis pa si Mrs. Kaya hindi agad na-detect yung kondisyon ng anak namin.
Marami naman ang tumulong sa amin at agad na naipagamot ang baby ko. Hindi ko pa rin alam kung dahil ba talaga yun sa pamahiin na kapag kumain ang buntis ng talong ay magiging kakulay din niya ang sanggol. May kinalaman man o wala sa pamahiin o dahil na rin sa medical condition niya, pero nagpapasalamat pa rin ako at nabuhay ang anak ko at gumaling naman siya kahit papaano. Pero may maintenance lang at regular check-up na kailangan. Pasensya na boss kung hindi ito yung tipikal na kwentong katatakutan ng tulad sa ibang nagsishare sa inyo. Pero para sa akin, isa to sa pinaka kinatakutan ko dahil buhay ng anak ko ang naasalalay. Tawagin niyo na lang akong Josa, 35 years old, from Bulacan. 5 taon na rin na nangyari itong ikukwento ko, Boss Bob, noong ipinagbubuntis ko ang panganay kong anak. Bale buntis ako noon sa aking panganay nang mamatay sa cancer ang kapatid ng asawa ko, si Ate Ruth. Matandang dalaga si Ate Ruth at hindi mahilig sa mga lalaki. Ang sabi niya, sakit lang daw sa ulo ang maibibigay nila. Sa tingin ko nga, ay minsan na ring nabigo si Ate Ruth sa pag-ibig, kaya ganoon na lang ang mindset niya. Manager sa isang bangko si Ate Ruth noon. Pinaplano na rin niyang mag-resign dahil may mga naipundar naman na siya ng mga negosyo. Minsan ay kinausap niya kami ng asawa ko tungkol sa plano niyang pag-ampon sa anak namin. Mariin kong itinanggi ang bagay na yon dahil hindi naman tuta ang anak ko na ibibigay ko lang. Sinabi niya sa amin na siya na raw ang sasagot sa lahat ng gastusin ko mula sa pagbubuntis hanggang sa maipanganak namin ang aming anak. Hindi pa kasi stable ang finances namin ng asawa ko noong mga panahon na yon. Hindi pa rin ako kumbinsido. Pinaalalahanan niya ako na isipin ko raw ang magiging future ng anak ko. Hindi kami pumayag sa gusto ni Ate Ruth. 2 buwan lang ang lumipas ay na-ospital si Ate Ruth. May cancer daw ito at meron ng taning ang buhay. Minsan ay dinalaw namin siya sa ospital. Malubha na talaga ang lagay niya. Ang bilis nga raw kumalat ng cancer sa katawan. Sinabi niya sa amin na hinihintay na lamang daw niya ang oras. Nang gabi ding iyon ay binawian ng buhay si Ate Ruth. Ngunit bago siya namatay ay hinawakan niya ang tiyan ko na nooy 7 buwan na akong buntis. Sinabi pa niya, gusto pa raw niyang alagaan ang anak ko kahit nahirap na siyang magsalita nun. Naluha lang ako dahil sa realization. Kung nag-asawa lang talaga si ate ay meron na siguro siyang mga anak at may sariling pamilya. Hindi ko man alam ang eksaktong dahilan niya kung bakit ayaw niyang mag-asawa ay nakikita ko pa rin sa mga mata niya ang kalungkutan. Sa isang funeral home ibinurol si Ate Ruth. May mangilan-ngilan na kamag-anak nila ang pumunta roon. Nasa harapan ako ng kabaong ni ate at nakaupo. Hinihintay ko ang asawa ko na dumating. May binili kasi ito sa labas. Habang nakatingin ako sa kabaong ay di ko maiwasang malungkot para sa kanya. Paano kung ibinigay namin ang anak namin sa kanya? Magkakasakit pa rin ba siya at mamamatay? Hindi ko na natiis ang sarili na lumapit sa kabaong niya kahit alam kong bawal yon sa buntis base sa pamahiin. Titingnan ko lamang kasi. Habang patagal ang pagtitig ko sa kanya ay napapansin ko na tila gumagalaw ang pilik mata niya. Parang bubukas ang mga mata niya kahit na anong oras. Nagulat na lang ako nang tapikin ako ng asawa ko sa balikat. Pinagalitan pa niya ako dahil hindi raw pwedeng tumingin sa kabaong ang buntis. Ipinaliwanag ko sa kanya ang dahilan at naintindihan naman niya. Hindi ko na lang sinabi sa kanya yung nakita ko. Makaraan ng 1 buwan nang mailibing si Ate Ruth ay panay dalaw niya sa panaginip ko. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na kukunin niya raw ang anak ko sa ayaw ko at gusto. Kinabahan na ako noon sa pagpapakita niya sa akin sa panaginip. Kinuwento ko yon sa asawa ko. Para raw makontra ang pamahiin na baka bakunan daw ako dahil tumingin ako sa kabaong ay talian ko raw ng pulang panyo ang tiyan ko. Ginawa ko naman yon dahil sa takot na baka kunin ng kaluluwa ni Ate Ruth ang anak ko.
Dumating na nga ang araw ng panganganak ko. Baby girl ang nailuwal ko at malusog siya. Dahil na rin sa respeto kay Ate Ruth at marami din naman siyang naitulong para sa aming mag-asawa nung nabubuhay pa siya, ay isinunod namin ang pangalan niya sa baby girl namin. Nagpasalamat ako dahil kahit papaano ay alam kong ginagabayan kami ni Ate Ruth. Hindi rin naman masamang sumunod sa ilang mga pamahiin, lalo na kung may kinalaman ito sa buhay ng isang tao. Ito lang po ang kwento ko sa ngayon, Boss Bob. Salamat po sa inyong oras. Tawagin niyo na lang akong Tisay mula sa Camarines Sur. 3 buwan na akong buntis noon at nasa stage na ako ng paglilihi. First time kong magbuntis kaya wala pa akong ideya sa mga posibleng danasin ko. Suportado naman ako ng boyfriend kong si Jemiel kahit na pareho kaming hindi pa handa sa ganitong bagay. Kapwa pa kasi kaming nag-aaral ng kolehiyo kaya mahirap talaga sa amin ang bagay na yon. Okay lang naman sa pamilya namin ang pagbubuntis ko. Basta raw, tapusin ko ang pag-aaral. Gagraduate na kami ng parehong kursong engineering sa susunod na buwan. Kasama ang aming anak sa pangarap. Matapos nun ng graduation ay nagkaroon ng konting salo-salo sa bahay nila Jemiel. Doon kami nag-celebrate sa kanila. Lumapit ako kina Jemiel sa may terasa ng kanilang bahay habang nagiinom sila. Naagaw ang aking atensyon sa isa sa mga pulutan nila doon. Parang adobo, masarap at nakakataam kasi tingnan. Sakto pa, may cravings ako nun. Agad kong tinikman yon at masarap nga ang lasa. Ang liliit na mga buto ng karning iyon na sigurado akong hindi manok. Muli akong kumuha at sa pagkakataong iyon ay kumuha na ako ng maliit na pinggan dahil dadamihan ko na. Natawa pa nga sa akin ang mga tito ni Jemiel dahil masarap raw ang kain ko ng adobong palaka. Mabilis na kinuha ni Jemiel ang pinggan ko. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa yon. Noon lang din pala niya nalaman na adobong palaka iyon. Wala naman akong pakailam kahit palaka pa. Ang gusto ko lang punan yung cravings ko. Sinita siya ng mga tito niya na hayaan na lang ako dahil raw baka mag-iba yung mood ko kapag kinontra niya. Dagdag pa ng tito niya, imposible naman na magbukang palaka raw ang isisilang ko dahil napaaganda ko raw. Mga makalumang tao raw ang mga naniniwala sa mga ganoong bagay. Hindi na uso yon. Natawa naman silang lahat na naroon. Nung gabi ring yun ay nauna na akong natulog kay Jemiel dahil sigurado sa nabusog talaga ako. Sa kalagitnaan ng aking pagtulog, nagising na lang ako sa masamang panaginip. Nanganak na raw ako at isang nakakatakot na nilalang ang isinilang ko. Mataba at kulay itim na palaka. Uminom ako ng tubig sa kusina para kahit papaano mahimasmasan. Siguro ay nag-overthink ako sa dami ng nakain kong palaka. Hindi ko alam pero hinahanap talaga ng sikmura ko yun. Ni minsan kasi ay hindi ko talaga nagustuhan ang pagkain ng palaka. Pero bakit yata nung mga oras na yon ay nagustuhan ko ang pagkain nun. Noon kasi dirindri pa ako. Ganon siguro talaga kapag buntis. Nag-iiba ang taste buds. Kahit anong gawin ko, yun ang hinahanap ng panlasa ko. Noong 5 buwan na ng aking pagbubuntis, ay may hindi inaasahang nangyari. Nadulas ako sa banyo at dinugo. Mabilis akong sinugod sa ospital. At pagkagising ko, isang napakasakit na balita ang narinig ko. Patay na raw ang baby ko. Nakunan daw ako ng madula sa CR. Parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Naglaho bigla ang mga pangarap ko sa amin ng anak ko. Hiniling ko na gusto kong makita ang anak ko pero hindi ako pinayagan ng ospital. Baka lalo raw makasama sa lagay ko. Nagpumilit pa rin ako at sa wakas ay napapayag na rin sila. Nang makita ko na ang fetus, nanlaki ang mga mata ko. Kakaiba nga ang batang sinilang ko. Halos kawanis na ito ng isang palaka. Hindi ko pa alam ang magiging reaksyon ko nun. Ang sabi ng doktor ay wala raw kinalaman ang pagkain ko ng palaka sa naging itsura ng anak ko.
Isa raw yung birth defect. Samahan pa na 5 buwan pa lang ang fetus, kaya kakaiba talaga ang itsura nila. Maaring may nakain o nainom akong bawal na nakasama sa baby ko habang pinagbubuntis ko siya. Tama nga si Doc. Bala ko kasing ipanaglag ang anak ko nang malaman kong buntis ako. Uminom ako ng napaaraming gamot nung una para lang mawala ang buhay sa sinapupunan ko. Ayaw ko kasi ma-disappoint ang mga parents ko, lalo na at nag-aaral pa ako at graduating. Nalaman kong hindi nalaglag ang bata sa sinapupunan ko hanggang sa umabot nga ito ng 5 buwan. Ngayon ay habang buhay kong dadalhin ang konsensya na yun. Ako ang dapat sisihin sa pagkamatay ng anak namin. Nagsisisi talaga ako sa ginawa ko at hindi na ako makakabawi pa sa anak ko. Itago niyo na lang po ang pagkakakilanlan ko. Yung mga pangalan at lugar na nabanggit ko, pwede niyo pong palitan. Maraming salamat po at pagpalain kayo.